Yun nga ho, ha? Ang laki ng ano ho dito, ng bilang ng mga namatay na pala dito sa ano tawag mo rito? Bureau of Corruption, Corrections. Mga kaibigan, from January to July, January lang, 476 ang ang namatay. 7 buwan yan. 7 buwan yun, ano? Yan ang nai-record ng Bureau of Corrections. 400 daw, dahil sa sakit. Yan po. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, yun daw bilang mula January hanggang July 19, 476 na bilanggo ay namatay dahil sa COVID-19 and non-COVID causes. Sipin ninyo yan, gasgas na gasgas yung COVID-19, pati sa pondo. Sipin mo, pwede mo nang gamitin yung COVID-19 para i-justify ang pagpatay. Ano yan? Asa ng accountability rito, mga kaibigan? Wala nang pananagutan. Yun ang gustong palabasin nila bantag COVID-19 mga kaibigan. Ano ibig mo sabihin? Hindi mahawakan, hindi makita? Bakit kayo naiyahatid nyo yung patay? Sino humawak dyan sa patay at naglagay doon sa bag? Nahawa ba yun? Yung ba'y i-quarantine ninyo? Naipatest nyo ba yung mga yun? Hindi ba nahawa? The figure is scattered. Kalat daw itong bilang na ito sa 7 institutions. Meron daw sa MVP, Correctional Institution for Women, etc., etc. At dito sa 476 na namatay, ayong daw kay Bantag, sa kanilang pag-uusap ni Guevara, 21 ang namatay na kumpirmadong COVID-19. However, he declined to identify the inmate, citing the data privacy law. Ito na naman tayo data privacy law, mga kaibigan. Based on its last count, the total confirmed cases all throughout the Bucor gathered since the start of its monitoring in March is 344 confirmed cases, 21 deaths, and 323 recoveries. Siguro yung nakarecover, nakapagbigay ng pera. Yung hindi nagbigay ng pera, hindi nakarecover, yung patay sa COVID yun. Dahil ang balita, may inuutusan sila na manghihingi sa'yo, parang ransom. Di ba ganun ang kalakaran sa bilangguan? Kaya nakakapag-deal sila ng droga sa labas. Di ba? Lahat ng krimen nagagawa nila sa loob. Sa loob ang transaksyon. Sa loob ginagawa ang transaksyon. Halimbawa ako, dadalaw ako o kaya pupunta ako sa kamag-anak nung nakakulong. Yung asawa mo magkaka-COVID yun. Bakit nyo nalamang magkaka-COVID yun? Pag hindi siya nagbigay ng 50 million. Yun. Di ba? Hindi nagbigay. Lipat na yan. At yan positive, asymptomatic. Kasi walang atik. Asymptomatic. Mga kaibigan, hindi nakakuha ng atik. Ililipat ka ngayon doon. Tuloy ang transaksyon. Magbibigay ba kayo o hindi?
Tagalabas yung nakikipagtransaksyon. Hindi tauhan ng BJM, ng Bureau of Correction. Para magturo man ito, hindi niya maituturong walang connection doon. Kayo nag-uusap niyan eh. Di ba? Parang sa customs lang yan. Yung taga-kolekta ng tara, taga-labas. Ewan ko ngayon, garapala na raw ngayon sa custom eh. Ultimong general ngayon, tumatara eh. Diyan sa custom. Kaya wala na ho eh. Wala na tayong rito, dito nakikitang ika nga po lunas. Kumbaga sa albularyo po, itong karamdaman ng kasalukuyang administrasyon, hindi na ho ito madadaan sa tapal-tapal. Diba? Yung mga albularyo, tapal yan eh. Ito nga without tipsters inside the National Penitentiary, relatives of convicted drug lord Amin Imam Boratong, one of the inmates who died of COVID-19, would have brought home only his ashes. Kung wala raw nakapagtip, mula dun sa Tagaloob ng New Bilibid Prison, yung mga kamag-anak, walang malalaman, baka abo nang dumating sa kanila si Boratong. Ito ho yun eh. Yung kamag-anak nitong si Boratong, ayon sa kanya, nakuha nila yung bangkay at nailibing nila nung nakaraang buwan on the same day nung namatay yung si Boratong. Alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Yung asawa naman ni J.B. Sebastian, hindi niya nakuha ang bangkay ng kanyang asawa. Yung asawa ho ni Sebastian nagpunta sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Around that time, the illegal drug trade witness supposedly died of COVID-19 last week. Sipin mo, nung nandun pa siya eh. Nandun na siya eh. Mga kaibigan eh. Nung namatay yung asawa niya eh. Na sinasabing namatay yung asawa niya eh. Ayon daw sa police incident report, si Roxanne ay nag-hysterical at tinakot yung mga... Siyempre, natural reaction yun. Pumunta nga sa mga lamay, okay, sa mga libing. Ang dami nag-hysterical doon. Di ba kayo sanay doon? Natural yun. Natural reaction yun. Gago pala ito mga police na ito eh. Mga kaibigan. Sila pa ngayon ang nag-blatter. Lalabas, ikaw pa makakasuhan eh. Kumbaga, nag-iskandalo ka pa ron eh. At tinakot pa raw yung, siyempre, mamumura kayo. Di ba? Dahil wala naman sakit yung tao, sasabihin nyo, may sakit yung tao. Ayan po, mga kaibigan. Bueno, yan ang katotohanan. Ewan natin kung may mangyayari dito. Mukhang may mga ilang senador na ang nagsasabi rito. Ilan na ito? Recto, si Gordon, si Soto, si Untiveros, si Lacson di kasali, tutol. Para sa kanya, bali walang kwentang ano yan. Diyan mo makikita, mga kaibigan. Baka ito tatakbo. Ano siya, Deputy Prime Minister ni Gloria Magtatagal Arroyo?